Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Ito naging mainit na conversation nila Mr. and Mrs. Ka-Business kasama ang iba pang ka-business team dito nga po kay Kuya Jonathan. Pero nagsimula ang vlog na ito ni Ka-Business sa masayang intro at sa pagpapakilala niya sa mga kasama niya dito sa mission na ito. At sa mission nga pong ito ay pupuntahan nila itong si Tatay Manuel. Ito pong si Tatay Manuel ay yung na-vlog nito si Intoy sa solo vlog challenge niya na ibinigay sa kanya nila Ma'am G at Sir Kabukol. At yun nga, after na maipakilala ni Ka-Business ang mga kasama niya si mission na ito, ay tinanong niya si Kuya Jonathan kung bakit tila ba humihiwalay itong si Kuya Jonathan sa mga kasamahan niya habang sila ay nagro-grocery. At ang sagot nga ni Kuya Jonathan ay nag-aantay lang daw siya ng mga bubuhatin. At dahil nga dito sa napansin nilang ito kay Kuya Jonathan, kaya naman minabuti nila Mr. and Mrs. Ka-Business na pangaralan itong si Kuya Jonathan tungkol sa tamang pakikisama sa mga kapatid niya dito sa Ka-Business Family. Dahil hindi naman nga daw pwede na ang mga kapatid pa niyang kagwang at iba pa niyang mga kapatid dito sa Ka-Business Family ang dapat na laging lalapit at makikipag-entertain dito kay Kuya Jonathan. Kumbaga ay dapat matutunan na rin itong si Kuya Jonathan na magkusang makihalubilo sa iba. Hindi yung lagi na lang siya yung iintindihin. Ang gusto mangyari dito nila Ka-Business ay matuto itong si Kuya Jonathan sa usapin nga ng pakikisama sa ibang tao. Kumbaga hindi lang dito sa mga kapatid niya dito sa Ka-Business Family, kundi sa lahat ng tao na nakakasalamuhan nito. At yun nga hanggang sa napunta ang usapan sa mga naging sahod dahil nga sa katatapos lang ng kanilang sahuran. At syempre, ang inaasahan dito ni Ka-Business ay masaya ang magiging reaksyon ng lahat. Kaya lang, tila ba itong si Kuya Jonathan ay sadyang hindi alam ang salitang totoong masaya. Kumbaga, sinasabi niya masaya siya,
pero hindi mo makikita at mararamdaman sa kanya yung sayang sinasabi niya. At nagbukas pa nga ito ng isang usapin patungkol dito sa mga sponsor. At ang sabi nga niya ay naguguluhan nga daw siya sa sponsor. Bakit daw dun sa iba ay malaki at yung sa kanya ay maliit? Kaagad naman ipinaliwanag ni Mr. and Mrs. Ka-Business kung bakit may malaki at maliit ang ibinibigay ng sponsor. At sa mahabang paliwanag nga na mag-asawang ka-business dito kay Kuya Jonathan patungkol dito sa sponsor na ito. Ayan, sabi naman ni Kuya Jonathan ay nauunawaan na niya ang tungkol dito. Shortcut na tayo guys. Pagkatapos nga nitong pagpapaliwanag nila Mr. and Mrs. Ka-Business patungkol dito sa sponsor na ito, ay tinanong nitong si Mrs. Ka-Business itong si Kuya Jonathan kung nakaligo na ba ito. At ang sagot ni Kuya Jonathan ay 5 days na siyang hindi naliligo. At dito ay may nabanggit na siyang nabibwisit daw kasi siya. Pero biglang ibinaling niya ito sa dahilan niya na nagpabunot daw kasi siya ng ngipin. At masama nga daw yung kanyang pakilasa. Kaya yun, 5 days na nga daw siyang hindi naliligo. Kaya naman muling pinagpayuhan nito nila Mrs. and Mr. Ka-Business. Lalo na nga sa patungkol sa kalinisan. At pagkatapos nga ng pagpapayo nila ka-business na yon kay Kuya Jonathan patungkol dito sa kalinisan, ay nauwi ulit ang kanilang usapan sa katatapos pa lang na vlog nito si ka-business patungkol dito sa pasahod sa mga kagwang at sa buong team ng ka-business family. Marami kasi ang nakapansin doon at nag-comment na tila hindi daw masaya itong si Kuya Jonathan sa naging vlog na yon. At eto nga ang sagot ni Kuya Jonathan dito. Eto, panoorin natin guys ang short video. Ano po kasi nababansak sa mga katabi ko. Bakit? Hindi ako sinungaling ko yan. Sabi ako dito. Oo, sige. Nainis lang ako kasi ang okay. Pinipilit magpakasaya. Hindi naman talagang masaya. O plastic. Parang sa tingin ko, parang nayayang mo to, parang nababalas ako. Parang pinapakita lang sa ganyan kasi sa sahod na. Ang mga sinabing ito ni Kuya Jonathan ay isang mabigat na pahayag para sa lahat ng taong sinabihan niya nito. At ayon nga sa kanya, pwera nga daw kay Mr. and Mrs. Ka-Business at Papa Dins ay para sa kanya. Lahat ng tao doon ay OA at plastic. Dahil nagpapakasaya nga daw ang mga ito. Pero yung saya ng mga ito ay hindi naman daw totoo. Ang opinion ko dito guys, kaya niya nasabi ito. Kasi hindi pa siya nakakaranas ng ganoong kasiyahan. Ng totoong saya sa puso niya. Kumbaga, sa madaling salita, hindi pa siya marunong mag-appreciate ng mga biyayang natatanggap niya. At dahil sa hindi nga siya marunong mag-appreciate, kaya hindi rin niya kayang lubusang maging masaya. Oo, sinasabi niyang masaya siya dahil may natanggap siya. Pero hanggang doon lang yun. Sa salitang masaya siya. Pero hindi niya kayang ipakita na talagang masaya siya. Dahil para sa kanya, pag humigit pa dun sa sinasabi niyang masaya ang ipinakita niya, ay ka-OA na yon at kaplastikan. Ito yung pagkakaunawa niya dito. Dahil siguro nga sa buong buhay niya, ay hindi pa niya nararanasan na maging totoong masaya.
At malamang may malaking kinalaman dito ang mga hindi magandang pinagdaanan nila sa buhay. Batay na rin kasi dito kay Kuya Jonathan dahil nga daw sa klase ng pamumuhay nila noon ay marami ang nanglalait at nagmamaliit sa kanila sa mahabang panahon. Nung panahon nga na wala pa sila dito sa ka-business family. At dahil nga doon, kaya bumuo siya ng isang mundo na silang mag-ina lang ang piling niya ay naroroon sa mundong binuo niya ngayon. Dahil piling niya ay sila lang dalawang mag-ina ang pwedeng magkaunawaan sa isa't isa. At marahil ay ito din yung dahilan kung bakit tila wala o hirap siyang magtiwala sa kanyang kapwa. At nang dahil nga sa pahayag na ito ni Kuya Jonathan na para sa kanya ay ang naging kasiyahan at ang naging reaksyon ng mga taong naroon sa pagpapasahod na yon ay ka-OA-yan at kaplastikan lang. Kaya naman minabuti ng bawat isa na magbigay ng kanya-kanyang opinion at magpaliwanag kung bakit ganun yung kanilang ipinakitang kasiyahan ng mga oras na yon. At ika nga ni Intoy ay isang beses lang mangyayari sa isang buwan yung sahuran. Hindi ka pa baan niya magiging masaya sa mga oras na yon? Oo nga naman, sino ba naman yan tao bukod kay Kuya Jonathan ang hindi magiging masaya sa araw ng sweldo o ng sahuran? At eto nga, matapos magpaliwanag ang bawat isa sa naging pahayag na yun ni Kuya Jonathan, ay muling pinangaralan ni Mr. and Mrs. Ka-Business itong si Kuya Jonathan. At sa pagkakataong ito ay may kasama ng diin ang pangangaral dito nila Mrs. and Mr. Ka-Business upang mas maunawaan itong si Kuya Jonathan ang kanilang pagpapayo. At dito ay humingi na nga ng tawad itong si Kuya Jonathan sa kanyang mga nasabi. At bigla niyang nabanggit dito na may sarili daw kasi siyang mundo. At dahil sa sinabing ito ni Kuya Jonathan na may sarili nga daw siyang mundo, ay nagsabi si Ka-Business na kailangan nilang patingnan itong si Kuya Jonathan sa psychologist o sa psychiatrist para nga daw maagapan kung ano man ang mali sa nagiging takbo ng pag-iisip nitong si Kuya Jonathan. Pero syempre, depende pa rin ito kung papayag itong si Kuya Jonathan sa suggestion na ito ni Ka-Business. At sa sinabi namang yun ni Ka-Business, bagamat sinabi ni Kuya Jonathan na hindi na kailangan yun, ay hindi na siya nag-react ng kung ano pa. Kaya inakala ni Ka-Business na ang lahat ng sinabi niya ay naunawaan nito si Kuya Jonathan. At doon na nga natapos yung mainit nilang conversation doon sa loob ng van ng mga oras na yon. Kaya lang, bago sila umalis doon sa lugar, ay may mag-asawang lumapit sa kanila. At nagpakilala ang mag-asawang ito na solid supporters daw sila nila Ka-Business. Lumapit sila dito kay Ka-Business dahil may gusto daw silang sabihin na ito nga daw si Kuya Jonathan ay may sinabi sa kanila laban dito kay Ka-Business. At ito nga ang sabi daw sa kanila dito si Kuya Jonathan. Nabibwisit daw siya dito kay Ka-Business dahil pinagalitan daw siya at pinipilit daw siyang ipa-check up sa mental. Samantalang wala daw naman siyang tama sa utak. In short, hindi daw naman siya baliw. Nagbanggit pa nga daw ito na hindi naman daw pulis si Ka-Business. Bakit daw siya pinipilit?
At pag siya daw nga ay nabwisit, ay aalis na lang silang mag-ina dito sa ka-business family. Kaya naman naging alarming ito para kay ka-business. Kumbaga, hindi kasi nila akalain na pagkatapos pala ng pag-uusap nilang yun sa van, pagkatapos pala ng mga naging pagpapayo nila dito kay Kuya Jonathan, ay hindi pa rin ito lubusang naunawaan ang kanilang mga sinabi, ang kanilang mga pagpapayo. At minasama pa nga ito nitong si Kuya Jonathan. Kaya naman minabuti nitong si ka-business na kumprontahin si Kuya Jonathan hinggil nga sa usaping ito na ipinagtapat o sinabi ng mga ka-business supporters na lumapit sa kanila. Pero nang kumprontahin ni ka-business ito si Kuya Jonathan, ay hindi niya inamin na sinabi niya na sila daw ay aalis mag-ina pag siya'y nabwisit. At doon sa ibang usapin naman, ay nasabi lang daw niya yun dahil siya daw ay isang mali-mali. Kesyo mangmang daw kasi siya at siya daw isang bobo. At dito ay sinabihan din niya ito sila ka-business na wala daw siyang sakit sa pag-iisip at dapat daw ay igalang nila ka-business ang karapatan niyang tumanggi kung ayaw niyang magpa-check up sa psychologist o psychiatrist. At dapat din daw na sabihin muna nila Mr. and Mrs. ka-business kay Nanay Marita ang gusto nila ka-business na pagpapacheck up sa kanya sa psychiatrist at sa psychologist. Alam nyo guys, sa mga sinabing ito ni Kuya Jonathan, hindi mo masasabing siya'y bobo o mangmang. Dahil alam niya yung mga karapatan niya. Alam niya yung karapatan ng nanay niya. Kaya tama si ka-business. Hindi siya mangmang, hindi siya bobo. Ginagamit lang niya ang terminong yon para itago ang tunay niyang nararamdaman, ang tunay niyang saloobin. At dahil sa sinabing ito ni Kuya Jonathan, dito mas naging madiin na ang pakikipag-usap nila Mr. and Mrs. ka-business dito kay Kuya Jonathan. Dahil mukhang hindi pa rin ito nauunawaan o naiintindihan ang mga paliwanag nila ka-business. Bagamat sinasabi niyang nauunawaan na niya, pero sa inaasta niya ay hindi naman talaga niya nauunawaan ang lahat ng yon. At nakikita natin na sarado ang pag-iisip nito si Kuya Jonathan sa mga sinasabi at mga paliwanag nila ka-business. Kumbaga parang kung ano lang yung gusto niyang paniwalaan, ay yun lang yung kanyang paniniwalaan. At kahit anong paliwanag mo, ay tila ba sarado siyang intindihin ang lahat ng yon. Pero after namang maipaliwanag nila Mr. and Mrs. ka-business nang may diin dito kay Kuya Jonathan ang lahat ng kanilang ibig sabihin, ay sa bandang huli naman ay nagsorry din itong si Kuya Jonathan dito sa mag-asawang ka-business. At sinabi niya din dito na hindi niya alam na yung ginawa niyang pagbubukas doon sa mga tao doon na nakausap niya ay bahagi na pala yun ng paninira dito kay ka-business. Parang sinasabi niya na wala siyang alam sa mga ganitong bagay. Kaya nga sinabihan siya dito nila ka-business na hindi mangmang o bobo itong si Kuya Jonathan. Kumbaga mataas ang abot ng isip nito. Dahil naisip niya Naisip niya yung mga bagay na yon. Naisip niya yung karapatan niya at karapatan ng nanay niya doon sa sinasabi ni ka-business na ipa-check up siya sa psychologist at psychiatrist. Kumbaga alam niya yung karapatan niyang tumanggi at karapatan ng nanay niya na malaman kung ano man yung magiging hakbangin nito sila Mrs. and Mr. ka-business para sa kanya. Kaya sabi ni ka-business ay hindi ka mangmang,
kundi ikaw ay isang mapagkunwari. At ito din, yung nakikita natin dito kay Kuya Jonathan. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Kumbaga, marami siyang inililihim sa totoo niyang nararamdaman. At marahil, ang dahilan ng paglilihim niya kasi nga, hindi siya marunong magtiwala sa ibang tao o sa kapwa niya. Alam niyo guys, sa tingin ko, dito masusubukan kung gaano kahaba ang pasensya nitong mag-asawang kabisnes. Dahil para sa akin, mas matindi pa ito kaysa kay Kuya Bong. Si Kuya Bong kasi pasaway lang yan. Pero itong si Kuya Jonathan, may pagkanega. At wala nga siyang tiwala sa kanyang kapwa. At hindi mo rin alam kung totoo ba ang kanyang mga sinasabi. Katulad na nga lang nitong pangyayaring ito, na nung una nilang conversation, ay sinabi niyang okay na. Nauunawaan na niya ang lahat. Pero, ang ending, hindi pa rin pala. At nagawa pa nga niyang siraan itong si ka-business sa mga taong nakausap niya. Kaya para sa akin, mahaba-habang pasensyahan ang kinakailangan dito nila ka-business. Ika nga, yung haba ng pisi na inilarga nila kay Kuya Bong, dito kay Kuya Jonathan, ay kailangan mas doble pa ng haba ng pisi na inilaan nila para dito kay Kuya Bong. Si Kuya Bong kasi, napansin natin, hindi ito marunong magsinungaling. Siguro, nakapaglihim man siya, pero hindi katulad nitong ginagawa ni Kuya Jonathan, na yung buong damdamin niya, yung nararamdaman niya, ay inililihim niya dito kay Laka Business. Oo, may pagkaprangka itong si Kuya Jonathan, dahil sinasabi niya kung ano yung gusto niya sabihin. Pero yung sa loobin niya, sa mga naging sagot, sa mga naging katanungan niya, ay hindi niya inilalabas. Sinasabi niyang okay na siya. Sinasabi niyang nauunawaan na niya. Pero ang totoo, ay hindi niya yung lubusang naunawaan. At ang nananatili sa utak niya, ay kung ano lang yung gusto niyang paniwalaan. Kaya dito sa katatapos pa lang na pangyayaring ito, bagamat humingi siya ng sorry kay Mr. and Mrs. Ka-business na halos mangiyak-ngiyak pa nga siya, ay hindi natin masasabi na ito yung totoo niyang nararamdaman. O natatakot lang siya na baka dahil dito ay bitawan na sila nila Ka-business. Kaya ito yung ating susubaybayan kung paano ang magiging diskarte nila Ka-business para mabago itong si Kuya Jonathan sa kanyang pag-uugaling ito. Kung paano nila huhubugin itong negatibong pag-uugali nitong si Kuya Jonathan. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko pong muling i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shoutout po sa inyo. At lagi po kayo mag-iingat dyan. God bless po sa inyo. At sa buong pamilya nyo po. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button. At maki-like and share na rin po ng aking mga video.
Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bidridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.